Hi! Welcome back to my channel. And bago ang lahat, happy Valentine's Day po sa lahat. And I hope you enjoy your day with your loved one. So ngayon po ay all about Miko lang po muna. So si Miko po ang aming first baby. So si Miko, we've waited for him for 11 years. And siya po ang first successful pregnancy ko po. Yung first pregnancy ko ay failed dahil yung baby namin ay wala po siyang heartbeat. So ako po ay merong PCOS or polycystic ovarian syndrome na kung saan yun po yung nagkakos kung bakit nahihirapan po kami mag-conceive. Hindi po ako naturally nagkakaroon ng ovulation every month. So since 2012 na-diagnose ako and then nagpaalaga ako sa mga doktor. Kasi maraming OB-GYN po yung napuntahan ko. And last na nag-help sa akin para i-correct yung aking hormones ay si Dr. Tan. And so, first na nag-try kami, binigyan niya ako ng mga fertility meds, tapos pampataas ng aking hormones para nang sa ganun ay masupport po no kung sakaling magkaroon ako ng matured na follicle na kung saan ito po yung magre-release ng egg cell. So, at first, at second, and third, hindi po siya naging successful. Naging successful lang siya noong 2016. Noong first pregnancy ko na nag-positive ako sa pregnancy test, ay after 2 weeks nagpa-ultrasound kami. Meron na siyang gestational sac pero wala pa po siyang embryo. And then another week naghintay kami, meron na siyang embryo pero wala pa siyang heartbeat. And then afterwards, after 2 weeks, after 1 week, hanggang sa umabot na siya ng halos 8 weeks, wala talaga siyang heartbeat. So, dineclared na patay na yung aming baby. And after 6 years, ito na nga 2023, ayan, ako po ay nag-positive ulit sa pregnancy test. Ito ay hindi na talaga namin tinaray na mabuntis. So, tinanggap ko na talaga sa sarili ko na hindi na talaga ako magbubuntis. Tinanggap ko na natatanda na lang kami ng asawa ko na magkasamang dalawa. Pero syempre, nandiyan naman yung mga pamangkin ko kung nangungulila ako sa mga anak or sa anak. So, nung nag-stop ako na mag-ask na magkaroon ng baby, ayan, noong November 30, 2023, kasi palagi akong may sakit, palagi akong may sipon. So, nag-try muna ako mag-pregnancy test. Parang ano ko na kasi yun, routine ko na siya. Kung hindi ako nagkakaroon ng menstruation, mag-pregnancy test. Either negative or positive siya, kailangan ko mag-pregnancy test. So, luckily, surprisingly, nag-positive po siya. Pero noong ako ay ni-schedule na for ultrasound, sobrang kabado ko at takot ko kasi baka wala na naman siyang heartbeat. At grabe yung dasal ko niyan para lang ma-ease yung takot na nararamdaman ko. And blessing na meron pong heartbeat si baby. And ayan na siya. At yung pregnancy ko ay hindi rin naman siya madali. Marami ding mga complication. Pero overall, sobrang napapasalamat ako na dumating siya sa buhay namin. And sobrang laki ng ligaya na naidudulot niya sa amin. At yung pagmamahal na hindi mo na-experience sa ibang bagay, na-experience ko na ngayon. So, thank you very much na nagkaroon ako ng baby. And thank you rin po sa pag-watch. And I hope na pag may mga tanong kayo about sa PCOS, you can send me a message. Ang aking miracle baby po ay 6 months sa ngayon. So, mag-turn siya ng 7 months this coming February 19. Miko po ang kanyang pangalan. Bali, two names siya. Miko Zacharias or Zacharia. Yan. So, sobrang love na love namin siya. And sobrang love na love niya rin kami. Kahit sobrang tagal kami naghintay, worth it naman po lahat. So, thank you very much for watching. See you next time. Bye!